ito ay isang paraan at tuturo ko sa inyo kung paano ang tamang paghasa ng kutsilyo bago tayo magbukas ng buko. So, pag naghasa po tayo ay lagi pong nakahiga ang ating kutsilyo. Katulad nito, yan. Tama siya ng pahiga. Ganun din yung sa kabila, pahiga siya. At ngayon guys, makikita nyo naman dito sa pinaka-edge ng ating kutsilyo kung mayroon siyang himulmol. Kung mayroon kang nakakapa na parang medyo magaspang, kailangan mo pong tanggalin yon. Dahil yun ay isang sagabal. Kasi pag binuksan mo yung buko, parang meron kang makikitang bakas. O kaya kahit na may konting bungi lang ang ating kutsilyo, ay makikita mo yung bakas dito sa ating buko. Kaya ito guys, hasahin mo lang na mabuti. Ito nahasa ko na. Bibigyan ko lang kayo ng isang halimbawa kung paano maghasa ng tamang kutsilyo. Basta laging nakahiga at yung pinakalinya dito sa second linya, dito sa ibabaw ng talinya, dati yan may linya. I-grinder nyo po lahat yan. Magkabilaan mo, i-grinder nyo po. Ngayon po, kung ikaw ay right-handed, ang hasa ng iyong talim ay mas madami dito sa kabila. Mas madami dito kaysa dito sa left part. Dahil kung nag-ano pa siya, ay doon pupunta yung direksyon na gusto mo pag right-handed ka, katulad ko. Kaya ito guys, nahasa na natin at subukan po natin. At ang pagpepes natin ng buko, itong pinakadulo niya ay laging nakaharap. Bakit kaya laging nakaharap sa atin? Dahil doon sa taas, nandun yung mas matigas na part natin at doon yung laman. Para kung pabubuksan ng customer, makikita niya may laman na agad. Pero kung dito, kadalasan kasi ay walang laman. Kaya ito guys, panoorin natin kung maganda yung hasa natin ng itak o kutsilyo. Tingnan nyo guys, parang ano lang, parang suha lang kung tayo magbubukas. Napakalambot po siya, hindi ka gano'ng mahirapan, hindi mangangawit ang iyong kamay. Kung maayos ang iyong gamit, paggamit na pambukas ng buko. Ayun guys, tingnan mo, para lang siyang suha. Ngayon, yung pagtabas natin dito sa baba niya ay diretso. Ayan. Kasi yung kutsilyo natin maganda yung hasa. Yung direksyon niya ay hindi mo. Ay, andito pala yung kaibigan nating attorney. Si attorney, magandang umaga. Ayan, at maraming salamat attorney Abad. Dahil binigyan mo ako ng pamirienda. Kahit pa paano ay napakasarap sa loob. Guys, ating itutuloy itong aking tinuturo sa inyo kung paano magbalat ng buko. Ito nga sa ibabaw niya, pwede naman ng ganyan, pero mas maganda kasi. Maraming nagtatanong at pinipilit nila na ito daw ay machine daw ang gumagawa. Hindi po machine. Parang machine lang kung ginawa dahil malinis lang po tingnan. Kaya ito guys, susubukan pa natin ng isa. Panoorin nyo. Kukuha tayo dito. At ito, gagawa tayo ulit. Pwede naman pong diretsahin muna dito sa gitna. Ayan. Ayan guys, ayun o. Ganito lang po. Kaya po nang naituturo ko sa inyo dati, ito po yung magiging driver natin, yung thumbnail. At ito naman yung gagamitin natin na grip. Hindi po basta-basta grip mo ang gamit natin dito, ha? Nakadepende po. Para na hindi ka naman gaano mapagod, yung grip mo ay dito lang, hindi lahat. Kaya ganito guys. Oh, iwaiwai mo lang siya ng ganito. At yung isip mo, i-imagine mo na lang na parang yung iniiwa mo ay suha. Nakakadagdag din yan guys. Tapos ito, kukunin mo yung perfect. Kasi pag magandang kutsilyo talaga, dire-diretso yan. Yan o. Plain to, plain. Ngayon po, tatapyasan natin dito sa bandang ibabaw. Yan. Para naman napaka-decenteng tingnan na kahit sinong mga empleyado, ay sila, ma-amaze sila. Ayan. Ito nga mo guys, napakadali lang. Kaya kung gusto mong, kung ikaw din ay taga Isabela man lang din, at gusto mong magpaturo kung paano ang diskarte, pwede ba kung pasyalin dito sa aking pwesto? Hindi naman po tayo madamot. I-share natin ang ating kalaban. Maraming salamat. At shoutout pala kay Atty. Abad na nanggaling dito kanina, ang aga-aga at pinasyal niya ako.
Maraming salamat po sir sa laging pagdalaw sa akin.